Kita ang dalawang teams na to na naig ang Aurora 2-1 kung saan natalo nila ang Onyx in games 1 and 3. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Ito na yun. Magtatapatan na naman si Rene J at Brusco. Yeah, makikita na natin kung paano nga ba nila gagamitin ang kanilang mga roamers. Right now, this is Rene J's second time using this Kalea. Whereas for Brusco, this is something we're used to seeing Brusco in a setup hero. Alam mo, excited ako sa dalawang to, no? Kasi naalala ko, nakita ko lang sa MPL Philippines na post, dudurugin daw. So, labanan ng durugan ni Brusco at saka ni Rene J itong ating matutunghayan. Pero ang agang pambuburuso din na ginagawa ni Edward against Kirk, makuha naman niya dito ang kanyang mga minions. Pero maaga-aga ang pag-clear ni Edward. At nakakatuwa no, na makita natin yung mga mic test din kanina. Sabi pa nga ni Rene J, wag tingin ka ng tingin sa past. Dapat sa present ka na nakatingin ngayon kung saan sila ang nakakalamang. Mukhang magpupush sila dito sa may bandang itaas. At si Demon kahit makakapag-level 4 naman. Tahimik muna pero si Yue, nice regen. Napa-flicker. Wala na rin yung regen actually. And ang Aurora ngayon ay medyo binabagalan lang yung galawan kasi alam naman nila yung composition ng lineup nila ay hindi talaga pang-ratratan. So pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, confirm ko lang no, bakit nga ba Demon Shoes na ang binibuild ngayon sa EVE? Yun na ba talaga yung standard since dati pa? Yeah, parang nung unang nilabas EVE, Demon Shoes talaga. Pero nung nagkaroon ng adjustment doon sa kanyang mga skills, nagkaroon lang ng parang either yung CD Boots or yung Arcane. Ngayon, dahil hindi na agad kailangan mag-Enchanted Talisman kasi mabilis na yung cooldown ng kanyang Void Blast. Hindi na yun pinaprioritize as much ng mga manlalaro. At ito na nga yung isa sa mga rason kung bakit metang-meta ang isang Suyu. Isa kang assassin na may range damage pero Fury nagamit na rin. Okay, halos sa 30% na lang yung buhay ni Super Friends dito. Brusco, nagkipagsabayan kay Rene J. Sabi, durugan. Ngayon na kaagad ang durugan. Pero yung pagong ay hahawakan na dito ng Aurora. Layuan mo na dito ang Onyx Philippines. Sabi ni Kingo, sige, magpo-purple na lang ako. Ibigay nyo na kaagad yan. Pero sabi ni Rene J, hindi! Walang ibibigay! Kirk dito ay kalahati na rin yung buhay. May plano pa ata silang pagkakaw doon pero aatras na rin ang Aurora Gaming. At buti na lang na-pull ni King Kong doon sa loob ng bush yung purple na yon. Dahil siguro kung naka-expose ay Genie pa ng Aurora yun. Yeah, yung aggression na pinapakita ng Aurora after converting that first turtle is something na kailangang respetuhin ng Onyx Philippines. Yung sinasabi nating late game, pinabibilis ng Aurora ngayon. Grabe yung ginawa ni Edward doon. Sinong mag-iisip na within 3 minutes may tatakbong Hilda sa lane mo para ultihan ka sa ilalim ng Torre. At mukhang ginamit pa nga dito ni Kirk ang kanyang Primal Wrath para makapag-push lamang. Slight gold lead here para sa Onyx Philippines. Pulso ng madla. Lamang ang Aurora. 56% to 44. Also, may napansin ako kanina, no? Doming Kite ay ang instead na kumuha ng Mystery Shop sa talent, Weapon Master yung kinuha niya. Ibig sabihin, mas malakas yung damage output ng kanyang mga items. So, definitely mararamdaman natin damage output ng Harith na to kapag nagkakaroon na siya ng enough item builds. Tsaka pag umabot na rin ng late game, dun mo na makikita yung effects niyan. Kung baga yung Mystery Shop, papabilisin lang. Pero yung Weapon Master, the moment na pumitik yung late game, yung 5% na yan, malaking bagay yun. Sobrang importante niyan. Lalo na yung composition naman ng yung Harith naman kasi basically item dependent din. Kapag yung mga attack item mo or yung mga magical item mo napuno mo na kagad, talagang super masusulit mo yan. Pero sulit din yung rotation na ginagawa dito ni Rene J. Lagi lang siyang nangguguloy, lagi lang siya nagpapakita dito kay King. Tingnan mo, iniwasan na nga yung yung golem Ayaw na yung kunin dun, baka kasi Delix siya no? Yun din kasi yung threat talaga ng Tsunami Slam. Anytime na may katabi ka na isang Kalea, ay may chance na talaga na dalin ka niya sa kanyang mga kakampi. Kaya mas okay pa ata na iwan na lang. This is going to be the second turtle of the game. Ang pinakaunang pagong ay nakuha ng Aurora Gaming. At mukhang mauuna pa rin sila sa objective na to. Maganda yung pwesto nila. Pag nakita nila si King Kong sa top, definitely burst down na nila ang turtle na to. Wala makikitang trade unless mapush niya ng sagad yung top. Oo nga, para paplato na ng Don. Itong si King Kong. Wala pang 5 minuto. Okay, nabasag na yung torre dun sa top, pero joke lang yun kasi si Edward ay nandito na. Papasok din dito ang Aurora Gaming. Kinakap na nila yung flow dito sa may bandang ibabaw. Pero pasok si Demon Kaya, nagamit yung retribution! Mamamatay ang gold standard! Sabay buga rin nung mga shockwaves dito.
Grabe yung atake ni DK. I don't think anybody expected that na ganun kataas yung damage ng isang Lucas. Ano bang nangyari doon, Auntie? Naturally, masakit talaga yung damage output ng Lucas early stages of the match pa lang, kaya kailangan nila mag-ingat! Okay, din ata nila pagagalawin. Edward, napa-flicker din. Grabe naman, sobrang dikit ng ginagawa dito ng Onyx Philippines at Aurora. Kaya lang 2,000 na yung kalamangan at nahirapan Alam din mo ka! dito si Kera. At ngayon naman, si Bruso ang hinahabol. Dominic Kahit magiging puntirya! Sakto din yung tama dito ni Kirk. Kera ay nakabawi din against Rene J. Nailapag man yung Zaman Force pero hindi na nakapitalize si Dominic at kailangan niya umatras. Parang medyo nanggigil si Rene J doon. Brusco going in for the ejector outplay. Paano ba nangyari yung Zaman Force na tuloy-tuloy na yung damage doon? I think nagkaroon din ng maagang pag-respo galing sa Onyx Philippines kaya hindi nakatuloy na pagsasaman force si Doming Kite Oha. and nagkataon na crowd control sila. Naagaw. So nakahanap ng trade tapos naagaw pa yun! Naku, hindi na nila paalisin pa. Oh, Ikalawang wow. death Oh, ni wow. Kelra, ladies and gentlemen. Medyo bibihira to, ha? Yeah. Yun nga eh, I was about to open it up na isa ito sa mga napaka-rare na instances pero si Edward muna ang bibigyan nila. It's a 3v3 Pinalibag! pero pinilifight na rin ni Reggie doon sa may bandang likod. Si Yuen tatama pero si Kirk naman ata ang susunod. Pero going back doon sa pinag-uusapan natin, grabe ang aga ng 2 deaths ni Kelra. Yeah, kasi grabe yung pagbaba ng Aurora. Kanina, ang bumaba ay si Demon Kite. Oo. Tapos ngayon, si Edward, tapos si Yue. Ang hirap talaga makipagmaikruhan kung 3-4 na kalaban mo yung nandun sa lane mo. Naka-fury pa dito si Kelra, no? Yes. So ibig sabihin, the moment na magamit na yung mga dash, pati yung mga micro-dash Wala ng nang kanyang Death labasan. Sonata, wala nang labasan pa. Last 2 turtles ay secure ng Aurora Gaming. Two-level At bukod ba? sa Infinix Handcam, makikita natin paano nga ba magkaleya ang isang hitman. Oo. Pero paano nga ba sugot si Brusco? Naku, iba na ito na kagad. Kaya lang sobrang lambot din kasi ni Rene J. Ngayon natumba na kagad siya sa kamay dito ni Super Prince. Nakahula pagong. Pero si Super Prince ay nakadalawa din. Ready pa ba dito ang Onyx Philippines? Hindi na. 3 miyembro ng Aurora ay kailangan na ring lumayo. Parang sulit ata to, no, Auntie? 2K gold lead para dito sa Aurora Gaming. 3 turtles, tas nakasisilyon pa sila. Yep, naging maganda daw yung trade for Onyx Philippines. Masasabi ko na pabor yun sa kanila. Kasi napabagsak nila si Doming Kite. Ang maganda lang for Aurora, natitirang buhay si Yue and nakuha nila yung pagong. Ang magiging problem later on for Onyx kapag hindi na nila na-touch si Yue as well as si Doming Kite, considering na malapit nang mabuild ni Doming Kite yung kanyang first item. Ay, ayan na, Starlium. Oo, at nakakatakot na rin, no? Kasi may At Sky 5F7. Piercer na rin dito si Kelra sa ating Infinix in-game equipment. Yeah. At kitang-kita na ito na yung sinasabi nilang power spike ng isang Granger. Granger. The moment daw na makuha ang Sky Piercer, EKS na daw lahat ng mga kills. Yun na siguro ang win condition ng Onyx Philippines ngayon. Medyo late nga lang pumasok kasi 7 minutes and 20 seconds ata no, na nakuha yung 540 Sky usually. Piercer na yon. Dahil nga sa magandang pag-rotate at magandang pag-priority ng Aurora doon sa linya or sa lane dito ni Kelra. Si Rene Ju naghahabang, ha? Nakita ata. Let's see kung ano nga ba ang gagawin nila pero mukhang hindi matutuloy yung mga plays, magkakapalitan lamang. 8 minutes in, mukhang tumahimik ang Land of Dawn. Usually, no, dito natin makikita yung mga salpukan talaga pero parang nagkabaliktad. Yeah. Nung early game yung suntukan, ngayong mid game, kalmahan na Wow. muna. Ang taas ng damage output ni Yue considering na early pa lang, ibig sabihin na ma-maximize niya yung kanyang Bats Impact at as well as Bats Feast. Nakakatakot to pag pumasok na tayo sa point na 200 na yung stacks ni Yue. Yeah, and I think for Yue, no, isa sa mga mages na tinaguri ang napakatapang sa Yeah. ating liga na lumalapit Aray! talaga pero Edward almost getting a kill against Super Prince but almost is never enough. Kaya pero nakakuha pa rin sila ng Tori doon sa gitna. Arouch ko po, isang power of fight din silang halos maubos yung buhay doon ni Super Prince. Hindi rin niya in-expect eh. Yeah. Kumbaga at this point pala, kailangan mo na rin respetuhin si Edward at saka yung mga hampas niya. At ito yung pinagtataka ko, no? Full tank build yan Ayan, no? kahit hindi kotse. Imaginein mo yung Hilda na yan, wala pang damage item, ganun yung damage. Yeah, naka-thrill din kasi si Edward in this Hilda. So, yung penetration as well as yung inherent damage ng Hilda, early stage, same concept sa Lucas actually, na masakit sa early game. So, yun yung kailangan tignan ng Aurora. Kasi kapag nandun na si Demon Kite at si Edward sa dulo, mabilis mag-burst down si Super Prince. Magko-contest kaya ang Onyx Philippines dito. Nakalapit na si Brusco, si Kelra, hindi pa. Okay. Edward, half HP. Okay, naiwasan doon yung Sanguine's Claw at may bibigay ng libre para sa Aurora ang unang Lord ng laban
parang pinariority nila ni King Kong dito yung kanyang purple buff kasi medyo Denix nga naman pag isinabayan pa nila. Tsaka parang kung sinabayan nila yon, yung level gap between the junglers ay medyo magiging obvious as well. Tama. Looking at the Infinix in-game equipment, mukhang in terms of the gold lane ay nagkakasabayan naman pala tayo dito, Holy Auntie Anara. Crystal na. Yeah, yung naging performance si Kelra, kahit kanina pa siya dinadalawan, ay parang na-offset lang din kasi nakakuha siya ng isang kill as well as 2 assists. Whereas for Doming Kite, wala pa siya, hindi pa siya parte ng laban. I think binibuild na din niya yung kanyang Holy Crystal. So yun yung aabangan ng Aurora pagpasok ng unang Lord ng laban. Oh, at ang unang Lord ay nandoon na nga sa top lane. Bottom lane ay makakakuha na rin sila ng isang Torre at mukhang yung mid na ang isusunod ng Aurora Gaming. So far, nagiging maganda ang kanilang pag-manage ng waves at hindi pa nga late game si Silio nito. Oo, nakakatakot yung late game si Silio. Naisipin mo, early game pa lang ay bumabaon na kagad yung mga bats impact niya. And isa sa mga napansin ko, no, kapag may lumapit na hero talaga, click kagad ng bats piece itong si Yue. Sobrang ingat niya. Kasi nga naman, napakahirap tumakas kapag nahuli ka ng slow nun no? Yep, and sobrang crucial ng magiging role na gagampanan ni Yue in a team fight. Right now, naka-divine glaive na si Yue. And 176 na yung stacks niya. Inaantay lang natin mag-200. I think by 11-12 minutes, 200 na yan. And pagpasok nun, ramdam at bumabakat na yung kanyang bats impact. Oh, Okay, binato dito. Itong si Edward. Buhay! Pero nakaligtas pa rin! Ladies and gentlemen, ito na yung pagbawi ng Aurora. Sabi na, sige, kami naman ang lalaban. Pero hindi nag-go dito ang Onyx Philippines. Grabe naman si Mr. Consistent. flicker burnt, however, para sa parehas nating XP laner Kirk and Edward, walang flicker sa upcoming Lord fight natin. That will be the second Lord of the game. Yep, mapapansin din natin sila din yung dalawang leader sa ating damage taken, and understandably because for Kirk, gugustuhin yung tumangkin ng damage para ma-maximize yung Primal Wrath, and for Edward, kahit nangkin niya yung damage, pag pumasok siya sa bush, buhay na ulit siya. Kagaya na nangyari ngayon. Oo, at habang tumatagal pa nga ang laro, mukhang bukod sa sumasakit Hammer. ng isang Sicilian, ay nadadagdagan pa ang kanyang mga items. Saan pa papunta tong ganitong item build ngayon? Yung may books. Wishing Lantern. O, lantern ata yan. Or Lantern. Lightning Truncheon. Parang yun na lang yung mga... Pero ngayon kasi parang bibihira na rin ang gumagamit ng lightning Lightning, crunch. oo. Nakita ko lang kanina kay Lancy. Kay Lancy yung nakaano siya. Lightning. Tapos parang very specific pa yung mga sitwasyon, no? Yung pagka hindi masyadong makunat yung kalaban at gusto mo lang ng burst damage. Pero in terms of gold lead, no, hindi pa naman ganun kalaki ang gold lead ng Aurora Gaming. Winnable pa rin ang team fight para sa side ng Onyx Philippines. Kailangan lang talaga makahanap ng mabilis na pitas on Doming Kite. But so far, laging nauuna ang Aurora Gaming. No, ang ganda ng pinapamalas din ni King Kong dito. Nasabi mo to kanina, napakahirap talaga no, kapag merong suyo. Kasi pumapana-pana lang sa damo. And ngayon, may plano ata dito ang Aurora. Okay, Brusco, mukhang nakakita lamang ng isa. Lord ay nilagyan na ng bakod ng Aurora Gaming. At mukhang sisimulan na nga ito ni Demon Kite. Flicker is not available para kay Kirk, pero si Brusco ay may flicker din. Medyo ma-update na si Lord. Pero mukhang si Doming Kite at Demon Kite ay nag-iipon pa rin ng kanilang enerhiya para sa laban na to. Okay, ngayon si Edward naman ang natalaga doon sa may pixel bush. Nakita ko, ang sakit na rin ang damage si Demon Kite. Parang ang bilis lang ng mga hampasan, mga flash combo lang. Nangangaray na kagad itong Lord na ito. Pero si Rene J ang kailangan natin tingnan dito kasi nandun sa left mid bush. Oo, tsaka si Brusco na may flicker pero medyo malayo si Kelra. Layo. Di ata alam ng Aurora Gaming na nasa may bandang mid lane pa ang gold standard. And here comes King Kong resetting the Lord once again. Sinasayawan na ng dalawa sa mga pinakamalakas na teams ng Pilipinas ang pangalawang Lord na ito. At mukhang si Brusco ay nag-aabang lang ng tamang oras na gumawa ng play. The flickers are available for both teams. Hindi pa matatapos yung Lord Dance. Boogie Wonderland ang kanilang tema right now. At mukhang Onyx ang hawak ng aggro. Pero kasi ngayon, level 15 na din si King Kong. So hindi din super nagpapabaya yung Aurora. Kasi in terms of retry battle, mas lamang yung Suyu as compared to a Lucas. Pero ngayon, ayan na nga. Ayan na, habulin natin nila kagad! At ipinalibag palikod itong si Brusco ngayon. Dahil napag na rin yung Zaman Force, nag-aantay lang Onyx Philippines. Nilapag na nga yung Ring Manipulation. Pero likod na naging Demon Kite! Tumpak agad! Itong Monster Mage, si Demon Kite, ay nakaganib din. Nakadalawa siya doon. Pero 3 at 4, papala para sa Aurora ang buhay. Si King Kong na lang ang natitira. Ready ang buong kupunan ng Aurora na mag-dive. Insane timing mula kay Rene J. Nakita nila si King Kong sa taas at agaran silang pumasok. At ngayon si King Kong na lang ang natitira! Ready ba silang tapusin ito? Merong catapult na kasama. Habang si Doming Kite ay nagbe-base lock na. Team Aurora takes game number 1.
And what an engage! What a play from Hitman Rene J. Walang kaba. Yan ang pinatunayan ni Rene J. Ang tagal na nandoon ni Brusco. Tapos, nag-flicker si Rene J. At tapos kinas niya yung kanyang second skill. And from then on, yun yung nag-result in that win. Huli ng